Okay, so ngayon naman po is pag-aaralan po natin yung groupings po ng verb, okay? Ang verb po ay meron pong tatlong groupings. Meron tayong group 1, group 2, saka group 3, okay? So dapat alam po ninyo yung groupings po ng bawat verb po. Kasi sa bawat verb po, dun po tayo magbe-base kung paano po natin sila i-conjugate sa te form, dictionary form, nai form, ta form, depende po yan doon. Okay? So, kailangan muna po natin alamin po kung paano po ba nag-group po yung mga bawat verb po. Tandaan po ninyo, ang verb po ay may tatlong grupo. Group 1, Group 2, saka po Group 3. Tandaan po ninyo mabuti yan. Okay po? So, ngayon, dito muna po tayo sa Group 1. Okay? Paano po ba natin malalaman na Group 1 po yung isang verb? Okay? So, nakalagay po dyan is verbs ending in E sound. Okay? Ibig sabihin po, dapat po sa E po siya nagtatapos. Hindi po sa hiragana na E, ha? Hindi po dito. Okay? Dapat po, meron po siya dapat dyan. Okay? Kung naaalala po ninyo, yung sa alphabet po ninyo, di ba meron po kayong A, I, U, E, O. Lahat ng nakalinya sa I. I, Chi, Ri, Bi, Mi, Ni, Ki, Gi. Yun po siya. Okay po? So, yun pong mga verb po na yun na nagtatapos po doon bago po magmas. Yun po ay group 1. Okay? Tandaan po ninyo, dapat E sound po, hindi po I na hiragana. E sound po. Ibig sabihin, kapag sinabi mong ki, di ba meron po siyang E? So, yan po is group 1 po. Okay? Ganun lang po kasimple yan. E sound po. Okay? Ngayon, tignan po natin yung example natin. So, meron po tayo ditong iimas. Iimas po, syempre, meron po tayong mas. Di ba po? Kaya lang, bago magmas, meron po tayo ditong E. E sound po yan. Okay? So, yan po ay group 1. Iimas na ibig sabihin po is to say. Okay? Next po, meron po tayo ditong machimas. Okay? So, machimas. Kagaya ng sinabi ko po, meron ka pong mas dito, pero bago magmas, kung siya po is E sound, yan po ay group 1. Meron tayong chi. So, paano po ba yung chi? Ang chi po ay ganyan. Diba po? Chi, meron po siya. E sound po siya. So, yan po is group 1. Okay? Machimas is to wait po, no? Next po is kirimas. Kirimas po yan. Okay? So, meron po tayong mas dito. Kaya lang, bago magmas, meron tayong ri. Diyan po kayo magbibase sa bago po magmas. Okay po? So, ngayon, meron tayong ri. Kirimas na ibig sabihin is tukat. Sulat natin. Meron tayong ri. Siyempre, ri, E sound po yan. Okay? Next po is yobimas. Yobimas na ibig sabihin po is tukol. Okay? So, yobimas. Mas po yan. Ngayon, syempre, bago magmas, meron tayong B. Tingnan natin. Kung meron tayong B. So, yan po is E sound po. Okay? Next po is, so yan po is group 1 po. Next po is yomimas. Yomimas. Okay? Bago magmas, meron tayong mi. Okay? So, sulat natin, meron tayong mi. So, yung mi, yan po ay E sound. So, yan po is group 1 din po. Yomimas to read po yan. Next po is shinimas. So, bago tayo magmas, meron din po tayong ni dito. Susulat natin, meron tayong ni. Okay? Meron tayong E na naman po. So, shinimas, yan po is to die. So, meron tayong E sound, so yan po is group 1 po. Okay? Next po is kakimas. Okay? Kakimas. So, meron po tayo dyan, bago magmas, meron po tayo dyan ki. Okay po? Susulat natin, meron tayong ki. So, ki po, yan po is E sound din po. So, yan po is group 1. Next po is isogimas. Isogimas. Okay? So, magkakaroon po tayo dito ng bago magmas, meron po tayo dyang gi. Okay? Sulat natin. Meron tayong gi. So, gi po, yan po is group 1 din po. Okay? Next po, meron po tayong hanashimas. Hanashimas. Siyempre, bago magmas, meron po tayo dyang shi. Susulat natin. Yan po is shi. Okay? So, shi po siya.
I-sound din po yan. So yan po is group 1 din po. Okay? So madali lang pong tandaan yan. Kasi lahat po ng group 1, yan po ay E-sound. Okay? Bago mag-mas, kailangan po meron po kayong E-sound. Okay? E-sound po hindi po E nakatakana. E-sound. Hindi din po E. E po na matigas. Hindi po yung malambot. Okay po? Kasi kapag natandaan po ninyo yung malambot, mali po yan. Ang kailangan po is tamang pronunciation po. So yan po is yung E na matigas. Hindi po E. Hindi rin po hiragana. Basta E-sound po. Kung meron po kayong alphabet, dapat po nagtatapos po yan sa lahat po ng mga E sa alphabet po ninyo. Okay? Kapag po ganon, yan po ay group 1. Okay, next naman po is yung group 2 po sa verb po natin. Kung yung group 1 po nagtatapos po sa E sound, ito naman pong group 2 is nagtatapos po sa E sound. E, yung malambot po, E sound po. Okay? So madali lang po siya kasi yung group 1 po medyo madami kasi yan po is E sound. Kaya lang yung group 2 po na E sound kakaunti po siya. Okay? So halimbawa, meron po tayong tabemas dito. Okay? So yan po is mas, di ba? So bago magmas, meron tayong B. Okay? So B, yan po is E. So yan po is tabemas, group 2 po siya. Meron din po tayo ditong denwa o kakemas. Denwa o kakemas. So yan po, meron po tayo ditong mas. Bago po magmas, meron po tayong ke. Okay? So yan po is ke. Okay? Ke po, E sound po yan, kaya po in is group 2. Next po, meron po tayo ditong mas ulit. So, bago magmas, meron po tayo dyang ge. Okay? So, yung ge po. Ge. Ge is E sound po ulit yan. Kaya po yan ay group 2 pa din po. Okay? Next po is osyemas. Osyemas. Meron tayong mas. Bago magmas, meron tayong E. So, yan po is E sound po. Yan po ay group 2. Okay? Group 2 po ang E sound. Ang E sound po is group 1. Ang group 2 naman po is yung E sound. Pero, yun po, may tayong pero po sa group 2. Okay? Sa group 2 po, meron tayong special. Paano naging special? Sila po yung mga verbs na nagtatapos po sa E, pero sila po ay group 2. Okay? Meron po tayong special sa group 2. Madali lang kasi yung group 2 kasi E sound. Kaya lang, meron po tayong special po sa group 2. Mga nagtatapos sa E sound, pero sila po ay group 2. Okay? Meron po tayo dyang imas. Imas po na to exist. Yung pong imas po na imas, arimas, yun po yung imas po dyan. Okay? Next po is mimas. Mimas po, mi, di ba, matigas po siya, E sound po siya. Pero siya po is group 2. Okay? So, kapag po ganyan na bago magmas, meron lang pong isang letter, automatic po group 2 po sila. Okay po, tandaan ninyo, yan po is mga E-sound na nagtatapos po, yan po is E-sound pero sila po is group 2. Meron naman po tayong kimas. Okay? Kimas po na ang ibig sabihin is to wear po or magsusuot po. Yun po yung sa gitna po ng katawan, mga damit, jacket, yun po is kimas po. Hindi po ito yung kimas na to come. Hindi po ito yung kimas na darating or pupunta po. Hindi po ito yon. Iba po yung kanji nun. Kaya dapat alam po ninyo yung kanji ng kimas na to come at kimas na to wear. Okay po. Next po is ochimas. Ochimas na ang ibig sabihin po is to fall. O kaya naman po mahuhulog po. Okay? Next po is abimas. Abimas, ibig sabihin po is to take a shower. Ibig sabihin po nun is maliligo po. Next po is orimas. Orimas na ang ibig sabihin po is to get off. Ibig sabihin po niyan is bababa po. Next po is karimas. Karimas na to borrow. So, yun po yung karimas na to borrow po natin. Kaya lang po, yung karimas po, kada tatapos siya sa ri, siya po is group 2. Tandaan po ninyo yung mga special pong ito. Next po is tarimas. Tarimas na ang ibig sabihin po is to be enough. Ibig sabihin, kasya po. Okay po? Pag minsan sinasabi nila, okane ga tarimasen, ibig sabihin, hindi sakto or hindi enough yung pera. Next po is ikimas.
Ikimas na ang ibig sabihin po is to live. Okay? Hindi po yan yung to go. Hindi po yan yung pupunta. Iba po yung kanji po ng to go. Iba din po yung kanji ng to live na mabubuhay po. Ibig sabihin po niyan. Okay? Tandaan po ninyo, iba po yung kanji. Tandaan nyo na po yung kanji po dito. Next po is okimas. So, hindi ko na po nalagay yung meaning po ng mga susunod kasi medyo wala pong space. Okay? Okimas, ang ibig sabihin po niyan is to wake up. Yan po yung to wake up na gigising po natin. Okay? Sa lesson 4 po natin vocab siya, yung to wake up po, yung gigising po. Okay? Okimas, ki, nagtatapos sa ki, pero siya po is group 2. Next po is sugimas. Sugimas na ang ibig sabihin po is to exceed. Yan po is lampas po, ibig sabihin po ng sugimas. Okay? Next po is kanjimas. Kanjimas na ang ibig sabihin po is to feel. Ibig sabihin maramdaman po. Nahawakan yung buhok, naramdaman po. Yun po yung kanjimas. Next po is shinjimas. Shinjimas na ang ibig sabihin po is to believe. Ibig sabihin naniniwala po. Next po is tojimas. Tojimas na ang ibig sabihin po is to close. Halimbawa, sabihin mo, close your eyes. Yan po is me. Me is mata. So, me o tojimas, sasarado po yung mata. Yan po is yung 15 po. 15 po na common verb po na ginagamit po na special po. Okay? 15 po yan. Kailangan i-memorize nyo po yan. Kasi, once na hindi, kunwari, meron kayong karimas na pagkamali yung group 1, magkakamali na po ang translation po ninyo or ang conjugation po ninyo ng verb pagdating po sa te form, dictionary form, nai form, saka po ta form. Kaya dapat alam po ninyo na ang group 2 ay nagtatapos sa S-sound plus 15 po na common special po. Okay? So, ngayon po, meron tayong 15 po dyan. Isipin nyo, sensei, ang hirap naman pong i-memorize. Okay? Pero meron po tayong kanta para po dyan. Okay? So, madami pong version lumabas pong kanta. Iba't ibang estudyante po yung gumawa ng kanta. Estudyante po ni Eman Sensei, saka estudyante ko po. Okay? So, dito muna po tayo sa version po ni Eman Sensei. Kayo po ang mamili kung ano pong mas okay po sa inyo. Okay? So, meron po tayo. Ang highlight lang po natin is yung mga mahalaga po, bago po magmas, yun lang po siya. So, meron po tayong imiki. Okay? So, ganito po siya. Imiki ochi abi, ori kari tahari, iki oki dekisugi, kanji shinji toji. 15 na po yun. Okay? Sa papulit. Imiki ochi abi, ori kari tahari, iki oki dekisugi, kanji shinji toji. Okay? Tandaan po ninyo, lahat po ng mga sinabi ninyo, lalagyan nyo lang ng mas, siya na po yung 15 na special. Siyempre, mahirap din naman pong sabihin na, oy, alam ko na po yung 15 na special, pero hindi nyo naman alam kung ano yung meaning. Kaya tandaan po ninyo yung kanta. Last po. Imiki ochi abi, ori kari tahari, iki oki dekisugi, kanji shinji toji. Okay po, lalagyan nyo lang po ng mas. Okay? Ngayon, meron pa pong pangalawang kanta para dyan. Okay? So, yan po yung imiki ochi abi ori kahari tahari, iki oki dekisugi, kanji shinji toji. Ulit po. Imiki ochi abi ori kahari tahari, iki oki dekisugi, kanji shinji toji. Okay? Para mas madali po ninyong ma-memorize yan, yung mga ganyang kanta. Pwede nyo gamitin yung una, pwede nyo gamitin yung pangalawa. Okay? Meron pa pong pangatlong kanta para po dyan. Okay? So, yan po is yung sa Doraemon po. Okay? Ganito po siya. Imiki ochi abi, ori kari tahari, iki oki dekisugi, kanji shinji toji. Okay po, ulit po. Imiki ochi abi, ori kari tahari, iki oki dekisugi, kanji shinji toji. Isa pa po. Imiki ochi abi, ori kari tahari, iki oki dekisugi, kanji shinji toji. Okay? So, meron na po kayong tatlong kanta para po dyan. Yan po is yung 15 po na common verbs po na special po sa group 2 po. Ibig sabihin, yung group 2, meron po siyang mga verbs nagtatapos sa S sound
Tapos, meron po siyang 15 na special. So, alam nyo na po kung paano po mapapadali yung pag-memorize po ng 15 po na special po. Tandaan po ninyo, Group 1 E-Sound, Group 2 po ay E-Sound, pero plus 15 po na special. E-Sound po sila, pero sila po ay Group 2. Okay, next po ay Group 3. Okay? So, Group 3, ang Group 3 naman po is yung mga verb po na merong shimas. May shimas lang po. Ganun lang po kadali. Okay? Verb na may shimas. Siyempre, pati yung word na shimas, Group 3 po siya. Okay? Halimbawa, meron po tayo diyang kengaku shimas. Kengaku shimas. Diba, meron po tayong word dyan na shimas. Okay? So, yan po ay Group 3. Okay? Next po is benkyo shimas. Benkyo shimas. Shimas po, meron tayong benkyo. Yan po is Group 3. Okay? Next po ay shimas. Shimas na to do. Yan po ay Group 3 din po. Okay? Sa Group 3 po, meron tayong special. Ang special po dyan ay kimas. Okay? Kimas po, yan na po yung to come. Magkaiba po yung kimas sa Group 2. Yung kimas po sa Group 2 is to wear. Ito naman po is kimas na to come. Ibig sabihin, darating po. Yung kimas na to come po, yan po ay Group 3. Tandaan po ninyo yan. Okay? Ngayon, hindi po basta-basta lahat ng may shimas, Group 3 na. Okay? Explain ko po sa inyo. Okay. Ngayon, di ba meron po tayong kengaku shimas? Okay. Kengaku shimas is factory visit. Okay. Ngayon, kapag po yan, halimbawa, tanggalin natin yung word na shimas. Meron na lang po kayong kengaku. Kahit tanggalin po nyo yung shimas, ang kengaku, ang ibig sabihin po niyan ay factory visit pa din po. Okay, ibig sabihin, kapag po ganyan, kapag tinanggal yung shishimas, tapos yung meaning po na natirang salita ay ganun pa din po, yan po ay Group 3. Halimbawa, meron tayong benkyo shimas. Benkyo shimas is to study. Okay, tanggalin po natin si shimas. Okay, ang natira po ay benkyo. Benkyo po, yan po ay study, so related pa din po. Okay lang din po yan. Okay, syempre yung shimas po, matik po, yan po is Group 3. Ngayon, tingnan nyo po to. Meron po kayong hanashimas. Hanashimas, ang ibig sabihin po niyan is to speak. Okay po, or to talk po. Ngayon, subukan nating tanggalin si shimas. Okay, kapag tinanggal nyo po si shimas, ang natira po ay hana. Ano po ba ang hana? Ang hana po is flower. Hanashimas is to speak. Pag tinanggal mo si shimas, hana siya. Related po ba sila? So, hindi po. Kapag po ganyan na tinanggal yung shishimas, tapos po, nag-iba po yung meaning po na natirang salita, siya po is Group 1. Okay po? Halimbawa pa po, meron po tayo ritong kashimas. Okay? Kashimas is to lend. Okay? Tanggalin natin shishimas po dito. Ang natira po is ka. Ano po ba si ka? So, hindi naman siya lend. Okay? Ang ka po, yan po ay lamok. So, iba na rin po ang meaning po niyan. So, yan po is Group 1. Okay? Ganun po yan. Okay po? Tandaan po ninyo. Kapag po malalaman na Group 3 or Group 1, kasi meron po mga Group 1 na nagtatapos sa shimas. Okay? Para malaman, kapag meron kang word na may shimas, kapag tinanggal mo si shimas at yung natirang salita is same meaning pa din kahit may shimas, kahit wala, yan po is Group 3. Okay? Pero kapag tinanggal mo si shimas, tapos ang natirang salita, iba na po ang meaning, yan po ay Group 1. Okay? Tandaan po ninyo mabuti yan. Okay? Ngayon, bibigyan ko kayo. Halimbawa, meron po kayong sampo shimas. Okay? Sampo shimas. Okay? Sampo shimas, yan po ay to take a walk or maglakad-lakad. Okay? Ngayon, kapag tinanggal ko si shimas, sampo, yan is maglalakad-lakad pa rin. So, yan po ay Group 3. Tandaan po ninyo yan. Kapag yung shimas, sinubukan yung tanggalin, tapos yung natirang word is same meaning pa din, yan po ay Group 3.
3. Pero kapag nagtanggal po kayo, tapos po tinanggal ang natira pong word ay hindi na po same meaning kapag may shimas, yan po ay group 1. Wag na wag po kayong malilito dyan. Okay? Wag na wag po ninyong kakalimutan yan pagdating po sa group 3. So, meron na po tayong group 1, group 2, saka group 3. Group 1 na nagtatapos sa E sound, sa matitigas po. Group 2 naman po na nagtatapos sa S sound. Siyempre, plus yung 15 po na common verbs po na special po. Next po is yung group 3 po. Group 3 po is yung mga verbs na nagtatapos sa shimas. Kaya lang yung shimas, na-explain ko na po kung paano nyo malalaman kung sakaling shimas po nagtatapos. Then, meron po tayong kimas na tukam. Yan po yung special po sa group 3 po. So, tandaan po ninyong groupings po. Group 1, group 2, group 3 kasi mahalaga po yan para tama po yung conjugation po ninyo ng te form, dictionary form, nai form, ta form. Okay, next po ay bibigyan ko po kayo ng konting quiz po para sa mga groupings po natin. Meron po dito mga verbs po, din lalagyan nyo lang po kung ano pong group po niya. Kung siya po is group 1, group 2, or group 3. Kahit numbers na lang po ang nilagay po ninyo, okay lang po yun. Okay? Ngayon, kung sasagutin nyo po siya, mas maganda po kung ipopost po ninyo yung video. Kasi ilalagay ko na rin po yung sagot po after po nito. Okay? So, pag-isipan po nyo mabuti kung ano po ang group po ng bawat verb po dito. Okay po? Ngayon, meron po tayong unang verb na moraimas. Okay? Moraimas. Bago magmas, meron tayong E. Diba? Kapag meron tayong E sound, dyan po ay group 1. So, yan po ay group 1. Next po, meron tayong kairimas. Kairimas. Siyempre, bago magmas, meron tayong ri. Baka mag-base kayo sa hindi po. Bago lang po magmas. So, yan is ri. Ri na matigas po. E-sound po yan. So, yan po is group 1. Next po is nemas. Nemas po, syempre, kagaya ng sinabi ko, kapag meron kang single letter po bago magmas, yan po is automatic group 2. Then, dagdag pa po doon, ito pong nemas ay sound. So, yan po ay matic po, group 2. Next po is kaimas. Kaimas na to change. Bago magmas, meron ka tayong dito. Diba kapag sound, yan po ay group 2. Next po is shuri shimas. Shuri shimas. Okay? Ngayon, sabi ko dati, kapag po meron kayong shimas dito, tanggalin natin, subukan natin. Kapag meron ng shuri shimas na to repair, pag tinanggal mo si shimas, shuri, ang ibig sabihin po yan is repair din po. Okay? So, yan po is group 3. Okay? Ngayon, sensei, paano namin malalaman kung may word po bang ganon? Okay? Ngayon, kadalasan po kasi ganito. Kapag po yung group 3 ninyo is meron 3 syllables, ibig sabihin, shu-uri. Kapag po ganyang kahaba na, kadalasan po yan po ay group 3 na po. Okay? Next po is aimas. Aimas, bago magmas, meron kang E-sound po. So, yan po is group 1. Next po is demas. Okay? Demas. Bago magmas, meron kang single letter. So, yan po. Kaya sinabi ko, group 2 po siya. Dagdag pa po doon yung de po, yan po is E-sound. So, yan po ay group 2. Next po is kikimas. Kikimas. Bago magmas, meron kang ki. Ki. E-sound. So, yan po ay group 1. Next po is arimas. Arimas. Bago magmas, meron kang ri. So, ri, E-sound, yan po is group 1. Next po is kimas. Kimas po na tukam. Ganyan po yung kanji po niyan. O, kung hindi po malinaw, search po ninyo kung ano po yung tamang or para mas maganda po ninyong matandaan. So, kimas na tukam po, yan po special po, yan po ay group 3. Okay? So, kung na-perfect nyo po siya, very good po. Ibig sabihin, naintindihan po ninyo yung groupings po ng verb. Kasi mahalaga po yan para makonjugate po ninyo ng maayos po yung mga verbs po ninyo papunta po sa te form, nai form, dictionary form, ta form, nakata form, lahat po yan. Okay? Ngayon, kung sakaling hindi nyo pa na-perfect, kung meron lang kayong ibang naguluhan, isipin nyo po mabuti kung bakit po kayo nagkamali. Okay? Ngayon, bibigyan ko pa kayo. Halimbawa, meron kang word na karimas. Karimas na to borrow. Okay? Kari-ri-mas. Kari-mas. Yung matigas po na ri. Okay? Kung ang sagot po ninyo ay group 1, mali po kayo. Kung ang sagot po ninyo ay group 3, mali din po kayo. Karimas po, kahit siya E-sound, siya po is kasama po sa 15 po na special. Kaya mag-iingat po kayo. Okay? Yan po ay group 2. Bibigyan ko pa kayo. Halimbawa, meron kang ikimas. Ikimas na to go. Yung pupunta po. Okay? So, ikimas na to go. Kung ang sagot po ninyo ay group 2, yan po ay mali kayo. Yung ikimas po sa group 2, yan po is to live. Kung ang sagot naman po is group 3, kimas lang po yung sa group 3. Hindi po ikimas. Ang sagot po dyan is group 1.
Okay? So, tandaan po ninyo, mahalaga po kasi yung groupings po ng verb po ninyo, kaya as much as possible, sana po matandaan po ninyo at malaman po ninyo kung ano po yung groupings po ng bawat verb. Kasi kapag hindi nyo po alam yung groupings po ng bawat verb, mahihirapan po kayo sa conjugation po, lalo na po pagdating po ng lesson 14 kasi TEPROM po yung kailangan po ninyo na tama yung pag-conjugate po ninyo ng bawat verb po.